Punyeta talaga kung kailan marami akong bayarin, tsaka pa ako natanggal. Ang hirap-hirap mag-apply. Ma'am, pasensya na po ha. May mga naniningil po eh. Kanina po, meron pong pumunta dito. Sabi niya, kapag hindi po kayo nagbayad, magdadala siya next time ng pulis. Tapos nung nakaraang araw din po, sinisingil na kayo. Tapos malaki na daw yung interest nyo sa kanya. Kaya sana daw po, bayaran nyo na. Pati kanina ma'am, may tumatawag, may nagme-message sa akin. Hindi ko po kilala. Hindi ko rin po alam paano nila nakuha yung number ko. Kinukulit po ako na hinahanap ka sa akin. Teka. Talagang ngayon ka ba sumabay? Alam mo naman mainit yung ulo ko, di ba? Tsaka di ba sinabi ko na sa'yo, pag may naghanap sa akin, yung sasabihin mo wala, di mo alam kung saan nakatira. Ano ba patatataranta ka? Pati ako nagtataranta sa'yo! Ma'am, baka po madami ako dito sa mga utang mo. Ang dami-dami na po, ma'am eh. Iba-iba pong number, iba-ibang tao yung naniningil sa'yo. Bakit po ba kayo nangungutang? May trabaho kayo, di ba? Gaga ka pala eh. Ano ba kailan mo kung may utang ako? Tsaka di ba sinabi ko sa'yo nga, yun na lang gagawin mo. Huwag mo sabihin na nandito ako. Ano ang ginawa mo? Ba't may tatawag sa'yo? Binigay mo yung number mo, malandi ka? Ma'am, hindi po. Hindi ko nga po alam eh. Siguro po, gumawa sila ng paraan. Baka nagtanong-tanong dyan sa mga kapitbahay natin kung may number sila sa akin. Kasi hindi ka na po daw makontak eh. Ay hindi, tatanga-tanga ka. Kaya ka nakontak kasi tanga ka, boba ka. Alam mo, tsaka ang trabaho mo dito, katulong ka ha. Hindi ka nakikialam, wag mo nga akong tinataranta. Ma'am, hindi naman po ako nakikialam, ma'am. Concern lang po ako. Takot lang po ako. Baka madami nga po ako, ma'am eh. Baka pati ako, pag hinanap kayo sa akin, tapos nagsinungaling ako, baka idemanda po ako. Talaga ba concern ka? Concern ka? Di ko gusto mo ikaw mabayad! Bayaran mo yung mga utak ko! Ma'am, wala po akong ikakabayad ng ganun, ma'am. Alam niyo naman po, di ba, nagtatrabaho lang po ako dito para masustentuhan yung pamilya ko. Yun na nga eh. Titigilan mo ako ng concern mo kasi talagang concern ka. Tutulungan mo ako, hindi bibigyan mo ako ng perwisyo. Hindi stressin mo ako. Alam mo naman, stress na nga ako eh. Alam mo naman na ako ng trabaho, sasabay ka pa. Hindi ka ba naman boba? Ma'am, paano po yun? Next time po, may mga pulis na pong dadalhin. Baka po i-raid tong bahay niyo, hanapin ka. Ay nako, Eden, kung di ka ba naman bobo nga naman, di ba? Sinabi ko nga, sabihin mo, wala ako. Paano naman nila i-raid kung wala ako dito? Kung alam nilang wala ako dito? Tama ka ba? Kaya nga po raid, ma'am eh. Papasukin yung bahay niyo kahit hindi na magpaalam. Paano pag nakita ka, ma'am? Sino ba ng bobo? Ako? Ikaw matalino? Ganun ba yan? Mamagaling ka. Basta sabihin mo wala ako dito. Pag nalaman nila nandito ako, ikaw, magsisisihin ko, ha? Bakit po ako, ma'am? Kayo po may utang. Bakit po hindi nyo lang kaharapin, ma'am? Kausapin nyo, pakiusapan nyo na magbabayad po kayo pag may pera na kayo. Di kung gusto mo, ikaw humarap sa kanila. Ikaw, di ba nagmamagaling ka? Concern ka ko, no? Di ka humarap, ha? Kunwari ka pa, chismosa ka lang naman, nakikiusyoso ko lang sa nangyari sa buhay ko. Alam mo kung ako sa'yo, Ma'am, magtrabaho ka doon! Umalis ka dito, pinapainin mo na yung ulo ko! Umalis ka, napapangit ako dahil sa'yo! Alis! Opo, ma'am. Sorry po. Stress na nga yung tao, ini-stress pa. Ano ba mag-a-apply? Ma'am, bakit po may... Hindi. Uminom lang ako. Ano ba yun ang mga naririnig ko doon? Bakit nagtapataas na naman ang boses ni Kat? Ma'am, nagalit po kasi siya eh. Kasi sinabihan ko na marami pong pumupunta dito. Naniningil po ng utang. Magpapadala daw ng pulis yung iba. Tapos yung iba naman, di ko alam, ma'am. Biglang kumukontak sa akin. Wala naman akong pinagbigyan ng number ko. Naniningil din po sa kanya. Araw-araw na lang high blood eh. Araw-araw na lang naririnig ko yung boses niya doon eh. Kulang ang bahay natin sa boses niya. Hindi ko nga rin po alam, ma'am eh. Hindi naman sana nangingialam, ma'am eh. Gusto ko nga sanang tanungin bakit marami siyang utang. Parang wala naman siyang ginagawang business, di ba? Ako naman, wala na rin sa lugar sa akin na para magtanong na magtanong. Ayokong kami mag-inang magbabanatan, naririndi ako. Kaya araw-araw na rin ako umaalis ng bahay para hindi ko na marinig yung boses niya eh. Maiki, ikaw, kaya mo pa ba? Kaya mo bang tagalin yung ugali ng anak ko? Wala naman po akong choice. Marami pa po akong cash advance sa inyo. Kailangan kong bayaran. Kaya hindi muna po ako siguro maghahanap ng ibang trabaho hanggang sa mabayaran ko po yung lahat ng utang ko sa inyo. Pero gusto mong magtrabaho ng iba? Okay naman po, ma'am. Wala naman pong problema sa akin. Iniisip ko lang yung mga utang ko sa inyo. Nakakahiya po kasi, ma'am eh. Saan mo naisipin yun? Kapag ka kumikita ka na ng maayos, saka mo ako bayadan. Hindi ko naman sinabing libre, ha?
Iyadan mo rin ako, pero eto ha, ma'am, ibibigay ako sa yung calling card. Puntahan mo to, baka sakaling, yan, yan. Puntahan mo yan. Kakilala niyo po ba to? Oo, kilala ko yan. Eh, At kaya kitang i-refer doon. Kasi, mahirap rin kaya mag-refer pagka hindi mo kilala yung tao, no? Pero ikaw, kilala ko naman ang pag-uugali mo, kaya pwede ka dyan. Naku, ma'am, maraming salamat po, mama. Eh, pwede po ba ako mag-off bukas? Pupuntahan ko po. Okay lang, basta yung mga bagay na gagawin mo bukas, gawin mo na ngayon, alam mo naman yung sikat, baka yung labahin niya, hindi mo magawa, dadaldal na naman yung bukas. Masarap umalis ng maluwag sa tenga. Sige po, ma'am. Salamat po ulit, mama. Sige. Hoy. Anong naririnig ko, ma? Anong thank you? Anong day off? Hoy, ano yung hawak mo? Ba't ka nagti-thank you? Inuuto mo si mama, no? Hindi po, ma'am. Eh, may binigay po siya na pwede kong applyan. Alam mo, ikaw talaga manggagamit ka eh. Tsaka ng day off, hoy, wala kang karapatang mag-day off. Tsaka ba't mo naman tinutulungan yung babae yan? Ako dapat ang tulungan mo, di ba? Nawalan nga ako ng trabaho. Eh, ba't naman yan ang babae na yan na tutulungan mo? Iba naman ang level niya. Sige, ikaw papasukin ko doon. Papasok ka kaya sa ganong klaseng trabaho? Alam ko naman ang kapasidad mo. Siya, gusto ko siyang matulungan dahil alam kong kulang yung sinisweldo niya dito. Gusto ko makatulong siya sa pamilya niya. Ikaw, tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Na-brainwash mo na si mama. Ikaw ang kinakampihan niya. Tsaka alam mo ikaw, naiirita talaga ako sa pagmumukha mo. Ano mo yung daga? Okay ba yung daga? Kasi pag nakakita ko ng daga, nandidiri lang ako. Kasi sila patay gutom lang. Pero ikaw, alam mo anong tingin ko sa'yo? Ipis! Mas masahol ka pa. Yung ipis kasi alam mo bakit? Masarap tapak-tapakan, pag natapakan, tiris-tirisin, at durugin. Ganun ka! Nandidiri ako sa'yo. Kaya pwede ba? Grabe naman to kung magsalita. Bakit ba hindi ba totoo? Talaga namang ipis yan eh. Dumidikit kung saan yung mga kadiri, yung mabaho. Kaya nga ganyan ang trabaho mo, di ba? Kasi nga, ipis ka lang. Tsaka mukha kang ipis, ha? Kat, hindi naman ganyan ang ugali ko. Ba't naging ganyan ang ugali mo? Grabe ka naman magsalita dun sa tao. Hindi ko ganun lang ang profesyon niya, pinasukan niya rito, as in kasambahay. Kaganyanin mo na lang siya. May damdamin din yan. Grabe ka magsalita. Wala akong pakialam kung may damdamin siya. Tsaka kung ayaw palang tinatapak-tapakan ka, di sana gumaya ka sa akin sa trabaho ko. Hindi nagkatulong ka. Ano nangyari, di ba? Katulong ka lang. Kaya kayong mga katulong, dapat lang yung sa inyo na minamaliit. Kasi mga ka-level nyo, hindi katulad ko. Mga ka-level nyo, mga ipis. Katulad nga na sinabi ko, ipis! Kung magsalita ka sa kanya, kumot katulong siya, ikaw nga, ano bang profesyon mo? Papasok sa trabaho, hindi pa nakakaubos ang isang buwan Fired ka na. Tapos dahil sa ugali mo, ewan ko ba kung anong klaseng ugali meron ka? Ma, ano ka ba? Hindi ako natatanggal dahil sa ugali ko. Sila ang may problema, hindi ako. Malamang, ayoko nang inaapi ako. Pag may mali, tinatama ko lang naman Anong problema doon? Tsaka ano ba? Tsaka natural lang nakahanap sila ng mga katapat nila. Ayoko naman na inaapi. Ma'am, pasensya na po Baka hindi ko na lang po ito tanggapin. Tama naman po si Ma'am Kat na ipis lang ako. Narinig mo, di ba? Baka hindi- Admitted siya. Niipis lang siya na wala siyang lugar dito. Tama lang, magkatulong ka, maghugas ka ng pinggan, maglaba ka. Alam mo, tama lang yung puntahan mo. Puntahan mo. Sabi ko sa'yo, puntahan mo yan. At pag natanggap siya doon, ikaw ang taong bahay. So, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito. Habang wala kang trabaho. Ay, wow. Kailan Oh. ba ako nagmukhang katulong? Ngayon! No, ayoko nga. Hoy, hindi ako magiging katulong Ma, ayoko nga. Mukha Ganon? ba akong katulong? Ganon ang mangyayari. Naintindihan mo? Yun ang sinabi ko sa'yo. Habang wala kang trabaho, total hindi ka naman makatagal sa mga trabaho mo, ikaw na rito sa gawaing bahay. Tara. Ma, ako kaya Gawin yung mo na anak yung mo. yung mga labahin, sinasabi ko sa'yo, Yung babaeng yun? Paano mo ka? Balak niya pa yata maging anak? Aba, at talagang umabot ka sa final interview, Galing mo naman. Anong ginawa mo, Nang uto ka na naman, katulad ng ginagawa mo kay mama. Binilog-bilog mo na naman yung ulo ng mga tao dito. Ma'am Kat, wala naman po akong ginawa Siyempre po, ginalangan ko po sa interview pati sa exam. Kaya po siguro, ngayon nandito na ako. Hoy, Bisyosa. Dapat sa'yo sa zoo ka nagtatrabaho. Hindi dito. Anong feeling mo? Ikaw matatanggap, ako hindi. Ano na naman papalabasin mo? Ikaw na naman magaling, ako na naman hindi. Ba magaling ka na naman? Ma'am, wala naman pong ganun Sinubukan ko lang din naman po kung ano po yung gusto ng nanay mo na applyan ko. Baka po dito, magbago pa yung takbo ng buhay ko.
Alam mo, kapal di talaga ng mukha mo, no? Talagang sinunod mo yung utos ni Mama, ha? Talagang nag-apply ka dito? Ahoy, ambisyosa. Kahit ilang beses ka matulog, pagising mo, katulong ka pa rin. Ha? Ayusin mo, tsaka talagang magkatabi pa tayo. Ano ba? Naiinis talaga ako sa'yo eh. Eh ma'am, wala naman pong ibang upuan dito eh. Eh, tsaka wala naman po sigurong masama kung mangarap ako, di ba? Alam mo, wala naman talagang masama ang mangarap. Kaso ang problema, yung pagiging ambisyosa mo. Hoy, kung mangangarap ka lang nang di naman, hindi sa gantong hindi gantong trabaho, ang ipangarapin mo, katulong pa din. Mag-upgrade ka lang ng konti. Konti lang, pero katulong pa rin. Ambisyosa. Grabe naman po kayo, ma'am. Ah. Good morning po, ma'am. Kamusta kayo? Okay lang po. Thank you sa time na pinaglaanan nyo para dito sa pag-apply nyo Well, may napili na pala kaming isa. Isa lang yung kailangan namin para sa position ng head ng housekeeping. Sa napili naming isa sa inyo, sa pag-review namin sa credentials nyo, Miss Eden, Ma'am? ikaw ang napili namin sa pagiging isang head ng housekeeping na hinahanap namin. Salamat po. Naku, ma'am. Maraming salamat po talaga. Hindi ko po inaasahan makakapasa po ako sa final interview po. At ako po yung mapipili nyo. Teka, ma'am. Chinek nyo ba na maigi? Kasi based sa itsura niya, sa resume niya, hindi naman papasa yan. Kung may dapat na natanggap, ako hindi yan. Paano tatanggapin yan? Katulong lang namin yan, ma'am. Ako tatanga-tanga nga yan, boba nga yan eh. Tawag ko nga sa amin, ipis lang eh. So yung magiging, magiging ka ulit? Head, hindi ko ma-imagine. Ma'am, i-check nyo maigi. Tsaka ako magaling ako sa computer. Wala namang alam yan. Hindi nga yata marunong magbasa yan. Miss Kat, base naman sa nakita namin sa credential niya, mas fit siya sa pinahanap namin na position. Wala naman tayong basihan sa itsura, pero may experience naman siya. Miss Kat, base naman sa credentials na nakita namin sa'yo, wala ka pa naman totally experience sa mga housekeeping talaga. Isa pa, tinawagan namin yung mga reference na nilagay mo dyan. Base naman sa kanila, yung feedback na binigay nila sa amin is hindi maganda. Hindi ka tumatagal sa kontrata mo, Miss Kat. Naku, mali po yung feedback na naririnig nyo. Yung record ko, hindi maganda, pero ako maganda. So, siguro pwede naman na yung dahilan para, di ba, pwede na maging rason yun para tanggapin nyo ako. Hindi yung Eden na yan. Sige, ganito na lang, Miss Kat. Total, gusto mo rin naman ng trabaho. May i-offer ako sa'yo. Pero, ito, pinakamababang position ng housekeeping to, Doon ka na lang muna siguro sa utility. At least may experience ka, di ba? Oh my God, utility? Ano ba, hindi naman bagay sa mukha ko yun. Mag-scrub ako ng bowl. Yaka, masyado nyo naman ako dinedegrade. Hindi bagay sa akin yun. Siya, pwede pa magkuskus ng bowl. Magkamukha sila ng bowl. Pero ako, oh my God, hindi ko ma-imagine. Ma'am, bakit hindi nyo na lang po tanggapin yung trabaho? Diba, marami po kayong pinagkakautangan. At least po, sa sahod nyo dito, mababayaran yung unti-unti yun. Sabat ka na naman ng sabat. Magaling ka pa. Kung gusto mo, ikaw na lang. Pero, Ma'am, nagsasuggest lang naman ako eh. Tinutulungan lang kita ng magandang idea para po hindi ka mademanda at hindi ka makulong. epal ka talaga. Miss Kat, huwag mo naman sigurong minamaliit yung utility lang na position, Actually, lahat ng nakakakuha ng mataas na position, silang lahat nang gagaling dyan. Tinitrain namin yung mga trabahante namin na mahasa sila sa pinakamababang posisyon hanggang dun sa pinakamataas na posisyon. Kaya si Miss Eden, siya yung napili kong head ng housekeeping kasi siya yung may mas experience. So, sayag mo sa gusto, under ka sa kanya, susunod ka kung anong iuutos niya. Okay? Ano pa nga bang magagawa ko? Nagdesisyon ka na. Sige na nga. Okay lang naman ako mag-start. Pwede rin bukas. Total, kailangan naman ng pera. Bukas na agad. Oo. Agad-agad. Ma'am Yvette, salamat po Hindi ko po inasahan na ako po yung mapipili niyo. Wala naman po akong pinag-aralan. Pagiging katulong lang po yung alam ko. Naku, huwag mo naman maliitin yung experience mo. Trabaho pa rin naman na marangal yan. Sa Miss Eden,
kung gusto mo, bukas na bukas, pwede ka na rin magsimula. Okay? Tapos, ipapa-assist na lang kita sa mga pwedeng magturo, mag-turnover sa mga trabaho na kailangan mo matutunan. Sige po. Okay ka na. Salamat po ulit, ha. Thank you, Miss Eden. Galingan mo. Salamat din po. Sige po, mauna na po ako. Sige, sige. Good morning, Ma'am Eden! Ma'am Gina! Kamusta po kayo? Ikaw nga ang kamusta, kaya ako dumaan dito. Gusto kitang kumustahin. Nung alam ko na nandiyan ka na sa posisyon mong yan, alam mo naman, busy-busyhan ako. Kaya hindi na kita napasyalan. Bakit naman po? Di ba, madalas naman kayong umaalis ng bahay? Ay, hindi na ngayon. Ako na ang taong bahay. Kasi di ba may trabaho na rin si Kat. Di ako na lang nag-iintindi ng bahay ngayon. Okay na siya magkatrabaho at least walang maingay sa bahay. Pero ma'am, naobserbahan ko po si Kat. Parang nag-i-improve naman po yung pagiging maayos na dito sa pakikisama sa mga tao. Ganun ba? Buti naman. Nagkaroon siya ng aral sa buhay niya. Ang gaganda ng posisyon niya dapat pinatuloy. Doon lang pala siya babait sa pagiging janitress niya. Pero okay na rin naman yun. At least natuto siya sa buhay niya, di ba? Kaya nga po Maraming salamat din po pala sa inyo, ha. Ma'am Eden? Ay, magandang umaga po. Mangongolekta na po sana ako ng mga basura. Ay, Ma! Ano? Dito ka pala! Oo, sumilip lang ako. Pinasyalan ko si Eden. Alam mo, Ma, baka gusto niyo na may kwento, Ma'am, na okay na ako sa trabaho, na magaling na ako, na hindi na ako salbahe. Ayun nga nabanggit ko nga kanina na marunong ka na makisama. Kaya nga, masaya ako para sa'yo. Pati mama mo, proud na sa'yo. Talaga ba, Ma? Proud ka na sa akin? Oo naman. Tsaka alam niyo po, marami kasi ako natutunan simula nung naging janitor ako na hindi ko pala dapat minamaliit yung ganitong trabaho, yung dating naging trabaho mo. Ano ba yan? Kat, ikaw ba yan? Ano mo, anak, natutuwa ako sa'yo. Ako At din, least Ma. talagang nag-iba ka. Alam mo, kung noon ka pa nagkaganyan, mayaman ka na. Ang gaganda ng posisyon na inayawan mo. Pero okay lang yun, Ma. Kasi Okay lang, katulad nga okay yan, lang. magsisimula ako ulit, panibagong trabaho. Tama. Panibagong pagsimula, magiging mabuting tao na ako. Di ba, Ma'am Eden? Tama. Yun. Kasi minsan ang tao, hindi lang sa posisyon mo sa buhay or sa yaman mo sa buhay, laging number one ang ugali. Opo. Ang attitude natin. Ganun. Tsaka bago yan, Ma, sa attitude sa ugali, may gusto talaga akong sabihin kay Ma'am Eden na gusto ko rin sana talaga mag-sorry. Sorry sa mga kasalanan ko sa'yo. Alam mo naman na yun, yung mga masasakit na sinabi ko sa'yo. Alam mo, sobrang pinagsisihan ko talaga yun Ngayon na, lalo pa ngayon na narealize ko na mahirap naman talaga maging katulong Pero mas mahirap yung nagtatrabaho ka na nga, pagod na nga yung katawan mo, pagod pa yung puso mo kasi, di ba, may salbay kang katrabaho. So, paano ba? Pinapatawad mo na ba ako, Ma'am? Ano ka ba? Matagal na yun. Mag-move on na tayo. Ang gusto kong marinig, mag-sorry ka din sa mama mo. Ano ka ba? Nag-sorry na ako sa bahay pa lang, di ba, Ma? Bala ko nga, itong sahod ko ulit, ililibre ko si Mama ng manicure, pedicure, para naman, di ba, Wow. makabawi ako sa mga stress na binigay ko sa'yo, Ma? Nag-aalala ka dyan kay Missy Eden, alam mo naman napakabait niyan, kaya kahit sabihin mo na kasambahay natin siya, magaan ang loob ko dyan O, di ba? Siya, sige na. Ganito na lang. Ililibre ko kayo ng lunch. Ayan! Gusto ko yan, Ma'am. Thank you, Oo naman. Salamat po, Ma'am Gina, ulit. Kasi nang dahil sa inyo, nagkaroon po ako ng trabaho na ganito. Deserve mo yan. Siya, sige na. Tara na Sige, po. sige. Yay!